Breaking news ka Express, Gilas Pilipinas, posibleng magbuo ng pinakamalakas na lineup sa Asian Games. Isang kombinasyon na hindi lang pang content, kundi pang dominate. Isipin mo to, sa isang team, pwedeng magsama sina Kai Sotto, Ange Kwame, Justin Brownlee, Benny Boatwright at AJ Edu. 5 pangalan pa lang yan, pero kapag pinagtagpi-tagpi ang skill set nila, makikita agad. Ito na marahil ang pinaka-balanced at pinaka-versatile na Gilas lineup sa modern era. Hindi ito simpleng hype, may malinaw na dahilan kung bakit posible ang ganitong kombinasyon sa Asian Games. Iba ang eligibility rules kumpara sa FIBA. Hindi agad nalilimitahan sa isang naturalized player ang lineup basta ma-meet ang passport at residency requirements. Dito pumapasok ang strategic advantage ng Pilipinas kung tama ang execution. Pwedeng mag-field ang Gilas ng multiple high-impact players na parang imports ang level pero legal sa torneo. May precedent na rin tayo. Nung nakarang Asian Games, nagsabay sina Brownlee at Kwame at alam na natin ang ending, historic gold medal run. So ibig sabihin, hindi na ito theory, napatunayan na itong gumana. So ngayon, ang pinag-uusapan ay mas upgraded na version. Sa loob pa lang, halos walang katapat ang magiging kombinasyon. Si Kai Sotto, isang legit 7-footer, nagbibigay ng elite rim protection at interior scoring. Kayang-kaya niyang bantayan ang paint laban sa kahit sinong Asian big. At si AJ Edu naman ay may mobility at defensive instincts na pang-international level. Siya ang tipo ng big na kayang lumabas sa perimeter at mag-switch sa guards, isang napaka-importanting skill sa modern basketball. At idagdag pa si Ange Kwame, isang proven performer sa Asian level. Hindi siya flashy, pero siya ang glue guy sa loob, rebounding, hustle plays at energy. Siya ang nagbibigay ng balance sa front court. So ngayon, dito nagiging mas delikado ang lineup. Papasok si Benny Boatwright. Ito ang pwedeng magbago ng lahat. Isang stretch big na kayang bumato mula sa labas habang may size sa loob. Sa traditional Asian defense na madalas nagpro-protect ng paint, ang ganitong klaseng player ay nightmare. Kaya kapag lumabas ang depensa para bantayan siya, nagkakaroon ng driving lanes ang mga guards at wings. Kapag hindi naman, libre ang tira sa labas. At syempre, nasa gitna ng sistema si Justin Brownlee. Hindi lang siya scorer, hindi lang siya leader, siya ang stabilizer, siya ang player na kayang mag-adapt sa kahit anong lineup, kahit anong sistema at kahit anong pressure. Napatunayan na niya ito sa pinakamalaking laban. Siya ang tipo ng player na kapag dikita na, siya ang hahanapin ng bola. Kapag pinagsama-sama ang 5 ito, hindi lang lakas ang makukuha, kundi flexibility. Kung gusto mo maglaro ng traditional big lineup, kaya mo. At kung gusto namang mag-small ball na may spacing, kaya rin. Kung gusto ng pabilisan ang laro, may mobility. Kung gustong pabagalin, at mag-half-court execution, may size naman. Ito ang tunay na definition ng modern basketball roster. Pero hindi lang sa X and O's umiikot ang kwento, may psychological impact din ito sa buong Asia. Kapag nakita ng kalaban ang ganitong lineup, automatic na may pressure, hindi lang dahil sa pangalan ng mga players, kundi dahil sa kombinasyon ng kanilang skills. Mapipilitan ang ibang teams na mag-adjust sa rotations, sa defensive scheme, at kahit sa roster construction nila. Well, sa madaling salita, hindi na lang sumasabay ang Gilas, sila na ang nagsiset ng standard. Pero syempre, hindi perfecta ang sitwasyon, may mga malaking tanong pa rin. Una, ang eligibility ni Benny Boatwright. Hindi pa ito fully secured at nakadepende pa sa final approval at interpretation ng residency rules. Kapag hindi ito maayos, mawawala ang isang critical piece ng lineup. Pangalawa, ang chemistry. Hindi automatic na kapag pinagsama ang malalakas na players ay magiging malakas agad ang team. Kailangan pa rin ng sistema, kailangan ng roles, kailangan ng sacrifice. Dito papasok ang coaching staff, lalo na kung paano nila i-balance ang touches, minutes at responsibilities ng bawat player. Pangatlo, ang expectations. Kapag ganito kalakas ang lineup, hindi na sapat ang lumaban ng maayos, ang inaasahan ay manalo, at hindi lang manalo, kundi dominahin ang torneo. So ibig sabihin, bawat laro may pressure, bawat pagkakamali mas mabigat. Pero kung may isang bagay na malinaw, ang opportunity na ito ay bihira, hindi laging nag-a-align ang talent, rules at timing sa ganitong paraan, at kung magagawa ng Gilas na i-maximize ito,
Posibleng ito ang maging defining moment ng Philippine basketball sa modern era. Hindi lang ito tungkol sa Asian Games, ito ay tungkol sa pag-shift ng identity mula sa underdog papunta sa powerhouse. At kung mabuo nga ang lineup na ito, hindi na ang tanong na kung kaya bang manalo ng Gilas, kundi ang tanong ngayon ay kung sino ang may lakas ng loob na humarang sa kanila. Dahil kapag mag-click ang super team na ito, hindi lang Asia ang magugulat, kundi ang buong mundo. At sa mas malalim na analysis, ang posibleng pagsama-sama ni Kai Soto, Edge Kwame, Justin Brownlee, Benny Boatwright at Asia Edo ay hindi lang simpleng pagbuo ng malakas na lineup. Ito ay isang cost study kung paano mag-i-evolve ang roster construction sa international basketball, lalo na sa context ng Asian Games. Una, sa structural advantage, ang Asian Game ay may mas maluwag na eligibility rules kumpara sa FIBA, kaya nagkakaroon ng unique window ang mga bansang tulad ng Pilipinas para i-maximize ang naturalized at residency qualified players. Ito ang tinatawag na rule optimization. Hindi ito pandaraya, ito ay strategic use ng sistema. Kung ma-execute ng tama, magkakaroon ng roster na parang hybrid na national team at club-level imports na bihirang mangyayari sa international competitions. Pangalawa, positional versatility. Ang kombinasyon ni Kai, Asia at Kwame ay nagbibigay ng triple layer interior defense, rim protection, rebounding at switchability. Sa modern game kung saan mahalaga ang defensive coverage sa pick and roll, ang pagkakaroon ng multiple bigs na kayang mag-adjust ay malaking edge. Idagdag pa si Benny Boatwright bilang stretch big at biglang nagiging 5-out capable ang lineup, isang offensive setup na kayang mag-pull out ng opposing centers mula sa paint. Pangatlo, sa offensive ecosystem, si Justin Brownlee ang magiging central processor ng team. Siya ang nagdi-distribute ng bola, nagdi-decide kung kailan na-atake at magsiset ng plays, at magbabalance ng touches sa mga teammates. Ang ganitong klaseng player ay critical sa stock lineup dahil siya ang nagiging glue na nagko-connect sa iba't ibang skill sets. Kung wala ang ganitong klase na facilitator, may tendency na mag-overlap ang roles at bumagal ang ball movement. Pangapat, sa matchup dynamics sa Asia, karamihan sa Asian teams ay build around guard-heavy systems at traditional big men. Ang ganitong Gilas lineup ay kayang kontrolin pareho. Laban sa guards-heavy team, may size advantage sila at laban sa traditional big teams, may speed at spacing advantage sila. So ibig sabihin, hindi reactive, proactive ang ating national team sa dictation ng laro. Panglima, sa risk assessment, ang pinakamalaking risk ay hindi talento, kundi integration. Kapag hindi malinaw ang roles, maaaring magkaroon ng redundancy sa loob, lalo na kung sabay-sabay nasa court ang multiple bigs. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.